Bakit hindi mo pa natutupad ang iyong pangarap? Hindi to dahil kulang sa pagsikap, hindi to dahil sa kulang sa pagtsatsaga. Ito po sa totoo lang, ito po ay dahil sa 8 maling paniniwala natin na nagpapahirap po sa atin. Kaya nga, sa loob ng 10 minuto, bibigyan ko po kayo ng magagandang ideas para ito ay mapalitan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, pag-usapan natin habang tayo lumalaki, tayo po ay nakakakuha ng mga tinatawag na financial advice galing sa ating mga magulang. Napakaganda ng kanilang intensyon na tayo ay mapabuti, pero minsan dahil nga sa maling pananaw at maling pagtuturo, lalo pang imbis na umunlad ng ating buhay, napapahamak pa ang ating buhay. Dahil may mga maling paniniwala na sinasabi ng ating magulang na kailangan nating baguhin. So ngayon po sa episode natin na ito, kumuha kayo ng papel at ballpen. Ito po ang presentation natin. Pag-uusapan natin yung mga maling akala, maling tinuro. Number 2, anong katotohanan at ano ang dapat natin gawin para baguhin. So handa ka na ba? Kung handa na kayo, pakitype lang handa sa comment section. Let's start with number 1. Ang unang mga ika nga kasinungalingan or probably maling pananaw tungkol sa pera is ang pera hindi nabibili ang kaligayahan. Money doesn't buy happiness. Yes, totoo yan. Ang pera, pagka dumami ang pera, hindi naman nangahulugan ikaw ay magiging masaya. Pero, ang katotohanan tungkol sa pera ay ganito. Kailangan natin ng pera para tayo po ay makabayad sa kuryente, upa, pagkain, edukasyon. Kailangan natin tinatawag na financial security. Kailangan po natin ng pera para tayo makaipon, para makapagnegosyo, para makapag-invest. In other words, ang pera ay mahalaga sa buhay. Tama o mali? Type tama kung kayo ay naniniwala. Kaya nga dapat po, isipin po natin kung paano natin gagamitin ang pera. Unang magpalago, magpaginhawa sa ating buhay, at paano pa pagagaanin ang ating buhay. At di lang yan, paano rin natin gagamitin ang pera para makatulong sa ibang tao. Diba? Maganda po yan, diba? Napakahalaga po yan na kailangan alamin po natin kung ano ang tamang paggamit ng pera para makatulong sa kapwa. Number 1 yan, ha? Let's go to number 2. Maling akala na probably na nagpapahirap po sa atin. I don't know kung narinig nyo na ito. Kailangan mong bumili agad ng bahay pag may pera ka. Ang unang pag-iipunan mo ay pera. Yes! Napakahalaga po na magkaroon po tayo ng bahay para in the near future meron tayong ikangay kapanatagan sa ating puso at isipan na hindi tayo mapapalayas. Diba? Kung tayo po ay tumanda na. Ito pong katotohanan. Lalo na kaming mga singkit. Oo. Pag kami po ay nagkaroon ng pera, ang unang binibili po namin ay hindi po bahay. Ang unang ginagawa po namin sa pera, itinatayo po natin at pinupununan po namin sa negosyo. Kaya kung mapapansin nyo, kadalasan po ang ginagawa po namin, umuupa lang muna kami ng bahay. Bakit po? Kasi ginagamit namin yung pera sa pangnegosyo at pag kumita na ang negosyo, doon kami kukuha ng pera para pambayad at pambili ng bahay. Di ba mas maganda na yon na magtiis ka ngayon kahit wala kang bahay, pero pagdating ng panahon, di ba, may negosyo ka na, may bahay ka pa. O, di ba? Number 3. Number 3, ito, mga maling akala, paniniwala na pwedeng magpahirap po sa atin. Narinig nyo na? Nako, huwag kayong kukuha ng credit card. Nako, mapanganib yan, dangerous yan, ha? Huwag kayong gagamit ng credit card. Again, ito naman po, maging kasinungalingan yan. I myself is a credit card owner and a credit card user. Walang masama po sa credit card. As a matter of fact, kung titignan po natin ang credit card, ang dami pong advantage yan. Ha? Number 1 advantage, sa panahon ng kagipitan, nagkaroon ka ng emergency, pwede mong gamitin. Kung kailangan mo magnegosyo at kailangan mo umutang, di ba? Para may puhunan ka, gamitin mo ang credit card. Number 3, may mga points yan. Number 4, ang daming advantage, may mga discount yan sa mga restaurant. Kung gagamitin po natin sa tamang pamamaraan ng credit card, walang problema ang credit card. Agree? Ang problema lang, pag mali lang ginamit mo, ika nga, imbis na pagpaginhawa ng buhay, nagpapahirap ng buhay. Instead of making your life easier, it's making your life harder. Kaya nga, importante po huwag tayong maniwala na ang credit card po ay masama. Maling akala po or myth, pagdating po sa pera, na pinaniwalaan din po na sa atin, kaya tayo naghihirap, kailangan i-prioritize mong magtipid at magtipid. Oo, para guminhawa ang iyong buhay. Pero ito lang ang katotohanan. Ako po ay isang matipid na tao, pero alam mo, sa totoo lang, wala pa ako nakitang tao na yumaman dahil sa pagtitipid. Di ba? Kasi ang pagtitipid, ang katotohanan, ang pagtitipid po, ay may hangganan, may limit. Sige, pwede ka mag-cut down, imbis na 3 beses kayo kakain sa isang araw, 2 beses na lang.
O, minsan 2 beses, 1 beses na lang. O, baka magkasakit ka pa. May hangganan ng pagtitipid. Hindi mo pwede sabihin hindi ka nakakain. Hindi mo pwede sabihin walang kakain sa bahay. Tama? Pero ang dapat nating isipin, hindi yung pagtitipid. Iisipin dapat natin kung paano tayo mag-iipon ng pera para pwede tayong mamuhunan para tayo ay magnegosyo. Ang pagtitipid may limit, pero ang pagnenegosyo at pagkikita ng pera walang limit. Yan po ang tamang kaisipan. Maling paniniwala number 5 na pwedeng magpahirap po sa atin. Ito po, kailangan sundin mo kung ano ang ating karera sa buhay. O, kung lahat kayo doktor, dapat doktor ka. Kung ikaw ay nurse, dapat nurse ka. Kung ikaw ay dentista, dentista. Kung abogado, abogado kayo lahat. Ay, alam mo, ito lang. Ang naintindihan po, itong katotohanan. Lahat ng ating mga anak, iba-iba po ang gusto nilang gawin sa buhay. May mga iba, di ba katulad ko? Wala akong nakikita ngayon sa pangkasalukuyan na may magmamana ng ginagawa ko ng pagiging book author or speaker and communicator. Pero karamihan sila nasa art scene, di ba? Yung isa sa ballet, yung isa nag-drawing, yung isa naman nag-gaming, lahat may ing. So, wala ako nakikita na talagang pwedeng magmalaki, pero hindi ko dapat pilitin, di ba? Ang importante, kung ano ang iyong calling, kung ano ang iyong purpose, dapat yan ang sundin mo. Kaya nga importante po ay wag po natin ikakahon ang ating mga anak. O, wag nyo rin kakahon ang inyong sarili dahil nga porket kayong mga magulang nyo nasa gobyerno, dapat kayo maging taong gobyerno lang. Hindi. Ang tanong kung ano ang iyong calling at purpose at magbibigay ng kaligayahan sa iyong buhay, yan ang iyong dapat hanapin. Number 6 po, wag ka mag-i-invest hanggat marami ka na ng pera at kumatanda ka na. Ay nako, kung yan ang pinaniwalaan mo, nako, maniwala ka. Maghihirap ka pag ikaw ay tumanda na. Ang katotohanan po, ang pag-i-invest, hindi po, number 1, kailangan na maraming pera. Ang sa pag-i-invest, ang unang goal mo, hindi para kumita. Ang first goal mo sa pag-i-invest ay matuto. Kaya nga, make sure when you invest in something that you know. Number 2, invest only the amount of money you can afford to lose. Para trial lang. Just in case na mawala, hindi ka masasaktan ng pagkalaki-laki. Number 2, pag tayo po nag-invest habang maaga pa. Bakit po? Kasi sa investment, hindi po ang perang binibilang po natin ang magpapadami ng pera, kundi panahon, time, oras po. Compared to a person na nag-umpisa ng 20 years old at nag-invest ng, let's say, 40 or 50 years, compared to a person nag-retire at 60 at maraming pera at may 20 years na lang. Alam mo, mas maniwala ka, mas malaki ang pwedeng kitain ng isang 20-year-old na nag-invest na magre-retire at 80. Diba? Kahit maliit ang kanilang pera. Because they have what we call as time leveraging. Time is working on their behalf. Number 7 na malaking paniniwala na pwedeng magpahirap po sa atin. Hindi mo dapat pag-usapan ang pera sa pamilya. Kung may money issue ka, dapat sa iyo lang yan. Huwag mo i-discuss. Alam mo, ito yung nagiging problema. Pag hindi nyo pinag-usapan ang pera sa loob ng pamilya, imbis na gumanda ang buhay, lalo pang gugulo ang buhay. Kung hindi nyo tinuruan yung inyong mga anak kung paano mag-ipon, mag-budget, di ba, paano magsumikap, kung paglaki po nila, aasa po sila sa inyo. Kaya nga importante po na kailangan po pag-usapan tungkol sa pera. Pag-aralan tungkol sa pera, di ba? Maghanap po kayo ng mga taong pwede nyong pagkatiwalaan. Maghanap po kayo ng tao na pwede magturo po sa inyo. Maghanap kayo ng mga channel na katulad nito na ika nga to empower you in order for you to become financially literate and debt-free. Di ba? Mag-attend din kayo ng mga seminar at magbasa rin kayo ng mga aklat na pwede madagdagan ang inyong financial education. Kaya importante po na kailangan pag-aralan at pag-usapan ang pera. And last but not the least, ito na po ang matindi. Maling akala para ikaw ay talagang guminhawa, pero imbis na guminhawa, lalo pa nagpapahirap. Kailangan maghanap ka ng malaking sweldo. Bago ang gusto mo sa buhay. Nako. Ang tanong, ano kaya mas mahalaga sa'yo? Sweldo o gusto? Sweldo o gusto. Kaya nga, malaki nga ang sweldo mo, pero hindi ka naman masaya. Yes, importante po na malaki po dapat ang ating kitain. Pero alam mo, hindi tatagal ang iyong trabaho pag hindi mo mahal ang iyong trabaho. Nag-a-agree ba kayo? Diba? Ako parati ko sinasabi, mas maganda na maghanap ka ng isang bagay na talagang gusto mong gawin. Kahit di ka bayarang gagawin mong libre. Pero ito, ang matindi. Naghanap ka ng isang bagay na talagang nag-e-enjoy ka, na sobrang interest mo talaga, yan ang passion mo, yan ang strength mo, yan ang skill mo talaga. Pagkatapos yung ginalingan mo pa, nung ikaw ang pinakamagaling, nako, pinapasweldohan ka pa. Nag-e-enjoy ka na, binayaran ka pa. Yan naman ang sikreto naman ni, di ba, Tiger Woods. Nag-e-enjoy lang mag-golf yan, binabayaran pa. Ganon din naman si Manny Pacquiao, nag-e-enjoy lang na manakit ng tao sa boxing, binabayaran pa. Ganon din si Michael Jordan, nag-e-enjoy lang mag-basketball, binabayaran pa. Ganon din po ako.
Nag-e-enjoy lang naman akong gumawa ng content para mag-share, para maka-inspire ng ibang tao. Pero, syempre, bayad po tayo dito, di ba? Kasi nga, nabibigyan tayo ng Google AdSense. Kaya huwag kayong mag-skip ng ads. Maraming salamat. Ano yung 8 maling akala ulit? Isa-isahin po natin na nagpapahirap po sa atin. Ang pera daw hindi nagbibigay ng kaligayahan. Number 2, kailangan pag may pera ka, bili ka agad ng bahay. Number 3, naku, masama ang credit card. Number 4, kailangan magtipid ka parati, magtipid-tipid. Ang importante magtipid lang kahit di ka kumita ng malaki. Number 5, sundan mo kung ano yung ginagawa ng mga magulang mo at saka ano yung karir nila. Number 6, ang investment ay para sa mga taong may pera lang at may edad na. Number 7, huwag mo masyadong pag-usapan ng pera, baka magmukha kang pera. And number 8, nako, ang habulin mo, mataas na sweldo, mataas na kita, hindi kung anong gusto mo. Alam nyo, itong 8 ito, tatanungin nga kita, saan ka guilty ngayon? Saan ka guilty in terms of from 1 to 8? Where do you think you fall? By believing in this wrong money myths na ito, alam mo, ang importante po, para maayos po talagang ating financial future, ayusin po natin ang ating money mindset. Continue to educate yourself. Maghanap po kayo ng mga taong pwedeng magturo po sa inyo. Pag ikaw nagbago at nagbago ang financial mindset mo, magbabago ang financial life mo. Kaya nga para sa mga taong gusto magbago ng financial life, nako, ano pang ginagawa nyo? Mag-tune in na kayo sa channel na ito. Please follow this channel. Nako, mag-subscribe na kayo. Maniwala kayo, marami kayong matutunan at di kayo magsisisi. At tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.